Tumayo si Baby Bear sa harap ng lahat matapos talunin ang unang fire ant, at ang natitirang dalawang langgam ay nanginig at dahan-daang umatras ng ilang hakbang pabalik. Samantala, tinanong ni Sejen ang ina ni Baby Bear kung ano ang nangyayari at saan nagmula ang mga insekto na ito na nagbubuga ng apoy. Walang maisagot ang inang oso sa tanong na iyon at sinabi na lamang niya na bigla na lang silang lumitaw kung saan. Gayunpaman, ang tanging bagay na sigurado siya ay ang mga fire ant ay mapanganib. Hindi nagtagal, mas marami pa sa kanila ang lumabas mula sa kagubatan upang atakihin ang kanilang biktima. At naghanda ng kanilang mainit na hininga, ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila bibigyan ng ina ni Baby Bear ng oras upang makagawa ng anuman. Hinampas niya ang isang fire ant paitaas at pagkatapos ay dinurog ang isa pa sa lupa habang si Sejen ay nanunood sa gulat at si Baby Bear naman ay sa pagkamangha. Hindi maaaring itaya ng inang oso ang kanyang aura sa harap ng kanyang anak at ng tatay nito, kaya sinabihan niya silang mag-relax dahil ang mga kaaway sa antas na ito ay wala lang kumpara sa kanya at hindi niya sila kinatatakutan. Habang buong pagmamalaki niyang ipinagyayabang ang kanyang lakas na tuluyang dumurog sa isang fire ant, isa pang langgam ang umatake sa kanya mula sa likuran. Hindi nagawang mag-react ng inang oso, ngunit mabuti na lamang at naroon si Garen upang bantayan ang kanyang likod. Agad na sinuntok ni Garen ang fire ant paitaas at lumingon sa ina ni Baby Bear, tinatanong ito kung hindi ba masyadong maaga para magpabihis sa pagbabantay. Hindi lamang ang inang oso ang kailangang makinig sa kanyang payo. Sa loob ng ilang segundo, isang kawon ng mga fire ant ang pumulibot kay Sejen at nagpanik siya nang makita silang lumalapit mula sa likuran. Natanto niya na ganap na silang napapalibutan ng mga fire ant, ngunit mabuti na lamang at mayroon siyang tatlong malalakas na mandirigma na kasama. Buong kumpiyansang ipinahayag ni Garen na nahirapan lamang siya noon laban sa samekop sa kanyang mga latian dahil sa laso ng mga ito, ngunit ang mga insektong ito ay walang ganoon, at kaya niyang ubusin ang kahit ilan sa kanila hanggat gusto ni Sejen. Dahil doon, sinimulan niya ang kanyang pag-atake at dinurog ang dalawang fire ant ng magkasabay. Ang system window ay nagpakita kay Sejen na ang kanyang guardian na si Garen ay nakatalo ng isang fire ant worker, at nakakuha siya ng 450 EXP, na kalahati ng EXP na natanggap ni Garen mula sa pagtalo rito. Hindi tumigil si Garen at patuloy na dinurog ang mga fire ant sa kaliwat kanan. Sobrang humanga si Sejen kaya sinabihan niya ito ng good job, ngunit sa sobrang pagkamangha niya ay nakalimutan niyang mapansin ang isang fire ant na dahan-daang lumapit sa kanyang likuran. Nagawa niyang harangan ang atake ng fire ant na sapat ang lakas upang maglabas ng mga kislap ng apoy nang tumama ang paa nito sa kanyang kutsilyo. Habang naitutulak si Sejen pabalik dahil sa lakas ng tama, natanto niya na ang mga fire ant ay pisikal na mas malakas kaysa sa mga pulang balang, ngunit hindi na siya ang dating mahinang tao noon. Alam niya na matapos kumain ng pinakapangit na lasa ng carrot at carrot elixir sa buong multiverse noong kapistahan ng masaganang ani, ang kanyang liksi ay tumaas ng husto. Si Sejen ay mas mahusay na ngayong lumaban. Mabilis niyang nalamangan ang fire ant at hinampas ang kanyang kutsilyo dito mula sa ibang direksyon, ngunit sa kanyang gulat, walang nangyari maliban sa mga kislap na lumipad nang tumama ang kutsilyo sa langgam. Ang kamay ni Sejen ay nagsimulang manginig na parang isang lumang Nokia phone habang nagtataka siya kung bakit napakatigas ng talukap ng langgam at hindi niya man lang ito masugatan. Bigla, ang fire ant ay nagsimulang ihanda ang kanyang apoy na hininga at natanto ni Sejen na wala na siyang sapat na oras upang umiwas. Nag-alala rin si Baby Bear at ang kanyang ina para sa kanya, at ibinaling nila ang kanilang atensyon kay Sejen, ngunit hindi nila siya maabot ng mabilis upang protektahan. Ang fire ant ay nagbuga ng atake ng malapitan sa kanya, ngunit mabuti na lamang, ang Flame of Protection, na mula kay Flame ay aktibo sa paligid ni Sejen, at iyon ang nagligtas sa kanya upang hindi maluto ng medium rare, nang walang anumang pampalasa. Tuwang-tuwa si Sejen na aktibo ang Flame of Protection sa pagkakataong ito na nagpanatiling ligtas sa kanya, at noon din ay dumating ang kanyang mga guardian upang iligtas siya. Hinampas ni Baby Bear ang langgam na umaatake kay Sejen, at pagkatapos ay paulit-ulit itong dinurog, tinatanong kung paano nito nagawang atakihin ang kanyang ama. Sumama rin ang kanyang ina sa aksyon at dinurog ito sa ilalim ng kanyang paa, walang iniwang bakas na ang dambuhalang insekto ay buhay noong una. Tumayo siya at sinabihan ang lahat na sa antas na ito,
Kaya niyang hawakan ang mga fire ant ng mag-isa, habang si Sejun ay sinusubukan pa ring habulin ang kanyang hininga mula sa nangyari habang nakatingin sa mga bangkay ng fire ant na nakakalat sa paligid niya. Nagpasalamat siya sa ina ni Baby Bear sa pangakong kakayanin nito ang sitwasyon ng mag-isa, ngunit si Baby Bear ay may mas mahahalagang tanong. Tinanong niya si Sejun, saan biglang nanggaling ang insekto, at nang matanto niya ang sagot, siya ay nag-alala. Sinabi niya kay Baby Bear na hindi tulad ng mga balang na walang tahanan at patuloy na gumagalaw upang maghanap ng pagkain, ang mga fire ant ay malamang na may pugad sa isang lugar malapit dito. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na kailangan nilang mahanap ang pugad na iyon at sirain ito bago pa makagawan ng mas malaking pinsala ang mga langgam. Maya-maya pa, inilabas ni Sejun at Baby Bear ang kanilang mga ulo mula sa isang damuhan habang nagtatago upang manmanan ang ilang mga langgam. Sinabi ni Baby Bear kay Sejun na ang pagtatago ay hindi makakatulong sa kanila sa kasong ito, dahil mayroon silang dalawang higanti sa likuran na kahit ang mga puno ay hindi kayang itago. Pinatahimik siya ni Sejun. Pagkatapos ay itinuro ni Sejun ang mga langgam sa harap niya, na umaatake sa isang corrupted ant gamit ang kanilang apoy na hininga. Pinanood ni Sejun ang mga fire ant habang tinatapos ng mga ito ang corrupted ant at pagkatapos ay nilalapitan ang bangkay nito upang gawing pagkain. Sa wakas ay natanto ni Sejun na ang bilang ng mga fire ant ay dumarami kamakailan dahil kinakain nila ang mga corrupted ant, na siya ring dahilan kung bakit hindi tinatangkang atakihin ng mga corrupted ant ang kanyang sakahan nitong mga nakaraang araw. Natanto niya na ang mga fire ant ay maaaring magdulot ng mas malaking gulo. Biglang lumabas si Baby Bear mula sa palumpong upang durugan ang mga langgam, ngunit pinatigil siya ni Sejun sandali. Sinabihan niya itong panoorin ang mga langgam na dala ang mga patay na ant at ipinaliwanag na lahat ng uri ng langgam ay may gawin na dalhin ang kanilang pagkain pabalik sa kanilang pugad. Sinabi niya na kung susundan nila ang mga fire ant na nagdadala ng pagkain, makakarating sila sa pugad ng mga ito at masisira nila ito. Habang papalapit na ng husto ang Blue Moon, narating ni Sejun at ng kanyang mga kaibigan ang pugad ng mga fire ant na punong-puno ng mga langgam. Nagtago si Sejun sa likod ng mga palumpong at sinabing napakaraming fire ant para harapin nila. Gayunpaman, si Garen ay umasta na parang lasing na kaibigan na laging nanghihikayat sa iyo sa mga hanggal at mapanganib na bagay, at sinabi kay Sejun na ang mga fire ant ay mahihina lamang at kaya nila. Ang mga ito, tutal, plano naman talaga ni Sejun na lumaban kaya tinanong niya kung handa na ang lahat. Iniutos niya sa lahat na sumugod ng may malakas na sigaw ng pakikipaglaban, na isang medyo hanggal na bagay na gawin lalo na kung ang iyong kaaway ay hindi alam na naroon kayo at maaari sana kayong magsagawa ng sneak attack. Dahil sa kanilang malakas na pagsigaw, naging alerto ang mga langgam at lumingon sa kanila. Mabilis na dinurog ng inang oso at ni Garen ang mga fire ant, at maging si Baby Bear ay dinudurog ang mga ito. Biglang nagsama-sama ang isang pangkat ng mga langgam at nagbuga ng apoy kay Garen, dahilan upang mapaso ang kanyang braso. Naramdaman niya ang matinding sakit ng nasunog na balat, at nagkaroon si Sejun ng ideya kung paano niya mababawasan ang lakas ng mga langgam na nagbubuga ng apoy. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang lumikha ng mga madidilim na ulap at labis na naabala rito ang mga langgam kaya nakalimutan ng mga ito ang umatake. Nanood din sina Baby Bear at Garen, at nagpasya si Sejun na ilagay ang lahat ng stats na nakuha niya mula sa pag-level up kamakailan sa kanyang magic. Dahil doon, nagkaroon siya ng sapat na mana upang magpaulan, na nagpahina sa mga langgam. Higit pa riyan, ang ulan ay may isa pang magandang epekto sa kanyang koponan. Humarap si Garen sa langit at ibinuka ang kanyang bibig upang uminom ng tubig, at ipinaliwanag ni Sejun na hindi pa siya sapat na malakas upang gamitin ng buo ang kakayahan sa ulan at kidlat. Gusto niya sanang maghagis ng mga kidlat upang ubusin ang mga langgam, ngunit ang pinakamahusay na magagawa niya sa ngayon ay pahinain sila sa pamamagitan ng ulan. Habang nangyayari iyon, pinuno ni Garen ang kanyang bibig ng tubig at pagkatapos ay nagpakawala ng isang hydro cannon na parang isang maalamat na water type na Pokemon. Ang kanya ng tubig ay tumalo sa isang kawan ng mga fire ant ng magkakasabay, at nakakuha si Sejun ng 600 experience points, na kalahati ng nakuha ni Garen sa pagtalo sa mga langgam. Humanga si Sejun nang makita ito at sinusubukan pa ring intindihin na ang ganitong bagay ay posible rin pala. Nakaisip siya ng isa pang ideya at inutusan si Garen na sirain ang pugad gamit ang kanyang hydro cannon.
Naghihintay si Garen sa utos habang ang kanyang bibig ay puno ng tubig. Nagpasya siyang magkarga pa ng mas maraming tubig sa kanyang katawan at pagkatapos ay nagpakawala ng mas malakas na hydro cannon sa pugad ng mga langgam upang gibain ito gamit ang pressure. Gayunpaman, bago pa tumama ang high-pressure hydro cannon sa pugad, isang nakakatakot na fire ant ang lumabas mula sa pasukan. Tumama ang malakas na kanya ng tubig ni Garen sa pugad at akala ni Sejan ay nagtagumpay na sila. Subalit, nagulat siya nang makitang buo pa rin ang pugad dahil isang pangkat ng mga specialized ants ang hamarang sa kanya ng tubig. Tumayo sila sa harap ng kanilang pugad upang protektahan ito gamit ang kanilang mga bias na binago upang maging mga kalasag at sibat. Naglalabas sila ng singaw mula sa kanilang mga katawan habang pumapatak ang ulan sa kanila. At nagpanik si Sejan ng matanto na ngayon ay kailangan niyang harapin ang mga soldier ant na sadyang dinisenyo para sa labanan. Gayunpaman, may isa pang mahalagang pangyayari na nagaganap sa parehong pagkakataon. Sa administrator zone, bumagsak si Kaiser sa lupa dahil sa pagod, at sa isang nanghihinang boses, sinabi niya na ang kanyang apo ay sa wakas ay nagtagumpay sa polymorphing. Wala na siyang gaanong lakas na natitira upang gumawa ng anuman maliban sa pagtitig kay Eileen, na nasa anyong tao na ngayon. At sinabi ni Eileen kay Sejan na hintayin siya dahil darating na siya sa lalong madaling panahon. At iyan ang pagtatapos para sa video na ito.